Okay, nandiyan na. Matthew chapter 24, verses 13 to 16. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. Therefore you will receive greater condemnation. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel land and seas to win one proselyte, and when he is won, you make him twice as much a son of hell as yourselves. Verse 16, woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing, but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. Manalangin tayo. O Diyos, dalangin namin na sa aming pong pakikinig ng iyong salita, ikaw ang magtanglaw sa aming pangunawa. Nang sa ganun po, Panginoon, hindi po kami magiging narrow-minded, kundi magiging broad-minded kami sa iyong salita. Maging malawak po ang aming pangunawa, Panginoon, hindi ito maging makitid. Masasabi mo nga, Lord, we will know the truth, and the truth shall set us free. And Lord, it is also our prayer that whatever the desires of our heart, as we delight ourselves in you, O God, let it be granted unto us in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayong magsiupo. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome po ulit. Welcome ulit sa ating mga bisita. Si Sister, ano na lang ang ibig ko na kilala? Maria. Okay? On behalf of the church, welcome sa God Most High Christian Ministry. Okay. Last Sunday, pinag-aralan po natin bakit may mga tao or bakit hindi natin nauuna yung paghahari ng Diyos. Ano nga yung mga kadahilanan? Sabihin nyo, ay, absent na po, Pastor, raise no. Para sa mga andito last Sunday or nakapanood sa YouTube, ano-ano yung mga kadahilanan why we are not seeking the kingdom of God first? Magpapayaman or desire to be rich? Okay, very good. What else? Godliness without? Okay, godliness without contentment. Ano pa? May dalawa pa? Tatlo? Wala kayong naalala? Laziness. Busy with material things or pursuing material things. Okay? Ako na lang, baka maubusan ako ng oras. Mamaya magkalas-dos na lang ng bigla. Okay, so, ang mga reasons why we're not able to seek first the kingdom of God, una ay godliness without contentment. Godly nga, hindi naman marunong makontento, so hindi na uuna ang paghari ng Diyos. Pangalawa, may mga material pursuits. Pangatlo, desire to be rich. Pang-apat, love of money. Panglima, walang right pursuit. Hindi pinupursu ang kingdom of God. And then, pang-anim ay yung rebellion. Supposedly, part 2 ito last Sunday, kaya po binigyan ng recap. Kaso lang, may tanong ako sa inyo, what do you think is the kingdom's top enemy next to money? Attachment to the word. Sinagot mo na yan last Sunday, Tama ka last Sunday, but not today. Kasi ang topic ako natin, kung hindi po ninyo napapansin, ang topic natin ay top enemy of the kingdom of God next to money. Ang first enemy ng kingdom ng Lord, na maging sabi nga sa ating pag-aaral last Sunday, sa Matthew chapter 6 verse 25, no one can serve two masters, either God or money lang. Hindi pwedeng both paglingkuran ang Diyos at saka tao. So kung may karibal man ang Diyos sa ating paglilingkod, pera yon. Ngayon, top enemy of the kingdom of God next to money. Ano sa tingin niyo? Sarili natin. Yes!
religion when it comes to the kingdom of God. Okay? I-explain ko yan. This kingdom enemy, which is religion, is the top reason for war and chaos. Do you agree with me? I-explain ko yan, bakit naging top reason ang religion when it comes to war later on. Okay? Whether we are aware or not, all of us are looking for something, but even if we cannot say what it is. Lagi kang nagiging expression ni Cheche, yung void daw, yung emptiness ng puso natin na maging sa physical na pag-aaral sa ano ba tawag yan? Anatomy ng heart, okay? Maging sa anatomy ng heart, mayroong part ng heart natin na empty. Na kahit kayo naman, makapagsabi kayo, makapag-testify kayo na akala natin noong kumita kayo ng pounds, parang puno na ang buhay mo. Pero hindi pala. Mayroon pa rin kulang kasi masabi man natin o hindi, mayroon tayong hinahanap at ang ating hinahanap na yan ay ang kingdom ng Lord. Amen. Kaya nga, nung nagkaroon ka ng pounds, nagkaroon ka ng asawa, na-answered prayer ka na sa lahat ng prayers, pero kung hindi dumating ang paghahari ng Diyos sa buhay mo, kulang pa rin ang buhay mo. Walang satisfaction. Amen. Okay. We are looking for a kingdom and only by finding it, we can experience satisfaction. There is no way at all na magkaroon ka ng satisfaction kung hindi mo nasumpungan ang kingdom ng Lord. Yes? Okay? Most of us hasn't found what we've been looking for because of this enemy. Nasabi nga ng pinagsama ng Lord lahat ng commandment niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero sad to say, maraming tao nakapakinig ng salita ng Diyos, na umaattend ng church, pero hindi nakasumpong ng kingdom ng Lord. Ano ang top enemy next to money? Religion. Okay, bigyan ko kayo ng contrast, okay? Aim ng topic na ito, for us to know the kingdom's top enemy next to money, religion na yun. At hindi lang, pangalawang aim ng topic na ito, for us to be righteous before God, not religious. Sino dito yung religious? Sino dito yung righteous? Hindi kayo mga righteous? Magsiluwi na kayo? Hindi ako righteous dahil hindi ako gumagawa ng kasalanan. Makasalanan din ako, but by the blood of Jesus, pinatawad niya ang lahat ng ating kasalanan. Once and for all. So righteous tayo through Jesus Christ. Okay. Bigyan ko kayo ng contrast between religion and the kingdom of God para naman magkaroon kayo ng analogy na bakit nagiging top priority, ang top enemy ang religion when it comes to the kingdom of God. Ang religion kasi, religion preoccupies man until he finds the kingdom. Nasusundan niyo po ba ako? Hanggat hindi nasusumpungan ng tao ang kingdom ng Lord, ang nag-preoccupy sa buhay niya or preoccupied siya sa mga bagay patungkol sa religion. Nasusundan niyo po ba ako? Ano naman, Pastor, kung preoccupied sa religion? I-explain ko yan mamaya when we come to the definition of religion. Pangalawa, religion is what man does until he finds the kingdom of God. Kahit ako ay nagpipreach, kahit ang mga choir ay kumakanta, kung hindi kami nakasumpong ng paghahari ng Diyos, religion lang ang ating ginagawa. And God doesn't want religion because religion is the top two enemy of the kingdom of God. Yes? Okay, ito pa. Religion prepares a man to leave the earth while the kingdom empowers man to dominate the earth. Makikita niyo na bakit nagiging enemy ang religion when it comes to the kingdom of God. Kasi nga, ang atin naman paniniwala kasi ang naituro sa atin para makarating ka ng heaven, mamatay ka muna. Tama ba ako? Kaya nga, sabi nila, pag ang bait-bait mo, sana kunin ka na ng Lord. Kasi ang ating nakagisnang katuruan, pag namatay ka at mabait ka, makarating ka ng langit. Is it the truth?
Hindi! Kasi kung tutuusin, ang sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 4, verse 17, repent for the kingdom of God is at hand. So, hindi mo kailangan mamatay para makarating ng heaven or the kingdom of heaven is at hand. Nasusunod. So, hindi mo kailangan mamatay para makatikim ng kingdom of heaven. Hallelujah. Kailan lang natin napagtanto yan, na-realize, kumbaga, sabi ng mga taga-kainta, na-realize mo ba na ang kingdom of heaven is not a faraway place, but the kingdom of heaven, the kingdom of God is at hand. Yes. Anong gusto mo? Mamatay ka muna bago makarating ng heaven o kahit dito lang, kailangan mo lang magsisi ka, ang kingdom of heaven is available at hand. Pero yan ba ang katuroan na kagisnan natin o na tumanin sa isipan natin? Hindi. Kasi nga, yan ang ituturo ng religion. Pag namatay ka at mabait ka, magpunta ka ng langit. Sagwa naman. Maging ang mga, ano bang main religion sa India? Yung naniniwala sa reincarnation? Hindu. Alam niyo ba sa India, maraming tao namamatay sa gutom. Yung mga baka tumataba. Nasusundan niyo? Hindi nila dinidiyos ang baka. Mali naman yung interpretasyon mo. Hindi nila dinidiyos ang baka. Kaso lang, ang paniniwala kasi ng mga Hindu, reincarnation. Kapag mabait ka, mapunta yung kaluluwa mo sa baka. Pag medyo pilyo ka, yung kaluluwa mo mapunta sa ipis, mapunta sa daga, mapunta sa kung ano-ano mga masasama at mababantot na hayop. Kaya hindi nila kinakain ang baka because ang paniniwala nila, ang mga kaluluwa ng tatay nila, ninunok nila, nasa baka. Pinapakain nila yung baka, yung sarili nila, fasting. Maraming namamatay sa gutom sa India because of their religion. Nasusundan niyo ang punto ko. Okay, isa pa. Religion focuses on heaven, the kingdom focuses on earth. Ano ang kaibahan ng pastor? Nasusundan niyo po ba ako? Hindi ako against sa religion or sa katuruan ng isang religion. Itinuturo ko lang ang patungkol sa kingdom of God. Kasi nga, ang religion nakafocus sa heaven. Hindi tayo taga-heaven. Tama ba ako? Hindi tayo nilikha ng Diyos para tumira sa heaven. Nilikha tayo ng Diyos para tumira sa earth. Pastor, dapat pala, kung hindi naman pala mapunta ng heaven, bakit pa tayo mag-church? Kasi nga, kahit sa earth na ito, pwede, sabi na nga ng Lord, the kingdom of heaven is at hand. Nasusundan. So, huwag kang mag-focus sa heaven. Kasi naman, para bagang mayroon tayong mentality na sa mundong ito ang daming paghihirap. Tama ba ako? Sino dito hindi naghihirap? Nga? Bakit kumita ka ng pounds, wala ka ng paghihirap? Hindi lang sa pera paghihirap. Maging damdamin mo, naghihirap. Lalo na magbabalentines na naman. Ay, bakit ba tayo nagpapalo? Kahit may asawa ka, may boyfriend ka, lalo na kung medyo nagkaroon kayo ng misunderstanding o lalo sa buhay mag-asawa na nasa abroad ang isa, nasa Pilipinas ang isa, hindi ganun kadali yung mga damdamin nyo. Lalo na hinilipan. Ay, huwag ka pa kasiguro dyan. Okay, so, ang religion nakapokus sa heaven, pero ang kingdom nakapokus sa earth. Okay, isa pa? Religion is reaching out to God. The kingdom of God is God coming down to man. Nasabi nila, sorry na lang, si Jay taga Pampanga. Sa Pampanga, kapag Semana Santa, may mga nagpapako sa krus doon. Bawas daw kasalanan, sakripisyo. Ayaw ko ata ng bawas kasalanan. Gusto ko, burado kasalanan. Kasi pagkatapos naman magpapako sa krus, inuman naman pagkatapos. Parang bagang hindi natin alam yan, ano? Sa amin nga, sa bayan namin sa probinsya, sa Panglao, sa Bohol, naku,
buong linggo ng Semana Santa, ang daming paninda doon sa simbahan kasi ang daming tao. May mga ano pa nga, salubong, sugat baga. Sabi nila, sugat ng anghel sa Sunday ng madaling araw. Pero, pupunta doon for the sake of religion, pupunta sa simbahan, kaya ang daming paninda kasi ang daming nag-iinuman. Hallelujah! Nasusundan niyo ang punto ko. So, ang religion kasi, ang fino-focus ng religion, maabot natin ang Diyos. Hindi natin kayang abutin ang Diyos. Sabi ng John 14 verse 6, I am the way, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except by Him. So, kung religion ang pag-usapan, abutin mo ang Diyos, no one could come to the Father except by Jesus. But the kingdom of God, it is God coming down to man. Maliwanag? Mukhang nakalimutan nyo. Okay, isa pang contrast about between religion and kingdom of God. Religion wants to escape earth, but the kingdom impacts, influences, and changes the earth. Halimbawa na lang, para makuha niyo ang punto ko dyan. Meron tayong mga nakaugaliang expression or statement, mga encouragement na hayaan mo, pag namatay ka, matapos na rin ang paghihirap mo. Ito yung sinasabi ni Brother Roddy, kung hirap ka na sa buhay na ito, ayaw mo na sa mundo, mauna ka na sa kabila. Mayroon tayong mentality na matatapos din yung paghihirap natin kapag nasa langit na tayo. So, piniprepare ng religion ang pag-escape ng tao sa paghihirap ng mundong ito. John chapter 16 verse 33, in this world, you will have tribulation. So, hindi porket umattend ka na ng church, wala ka ng tribulation, wala ka ng paghihirap, kundi sabi ng Lord, in this world, you will have tribulation. But be of good cheer because He has overcome the world. Amen. Amen. So kung ayaw nyo na ng paghihirap sa mundong ito, pwede na siguro kayo mauna sa kabila. Nasusundan nyo? Kung ang religion wants to escape earth, ang kingdom ng Lord impacts the earth, influences, and changes the earth. Nasabi nga doon sa Acts chapter 17 verse 5, yung mga Christians or early Christian sa book of Acts, they turn the world upside down. Nasusundan? Bakit kasi? Ang mga anak ng Diyos, ini-influensyahan nila ang earth, hindi umi-escape sa earth. Yes? Nasusundan? Okay, isa pa? Meron ba akong nasagasaan doktrina niyo? Wala naman ata, ano? Okay lang ba? Ay, ito na ba sinasabi ko? Born again na yan. Babanata na naman yung ating religion. Wala akong tinutukoy na religion. Pangkalahatan na religion. Pero, tama ba ang punto ko o hindi? Tama, okay. Isa pa, religion seeks to take earth to heaven. The kingdom seeks to bring heaven to earth. Amen. Maliwanag ba yung punto ko na yan? Yes? Okay, so maliwanag. Kahit hindi lahat magsabi, ito na yung sinasabi ko. Hindi tayo created ng Lord or na-create ng Lord para tumira sa heaven. Pakita ko sa inyo. Genesis or Revelation, not Genesis. Revelation 21 verse 1. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away. Also, there was no more sea. Lilipas lang yung old and saka old earth and old heaven. Magkaroon ng new earth and new heaven. Saan ka titira? Sa new earth. In other words, ang kaligtasan ay hindi para tumira ka ng heaven kasi sa earth tayo created ng Lord, kundi subalit sa earth na yan, dadalhin niya ang kingdom of heaven. Nasusundan? Maliwanag? Maliwanag? Okay.
Tingnan natin ang definition ng religion. Religion ng religion ito si Pastor. Hindi naman namin naintindihan ano sinasabi niya. Okay, i-define natin ang religion. The adherence to a set of beliefs that regulate the moral, social, and ritualistic behavior of an individual. Hindi Catholic ang tinutukoy ko, hindi Buddhism ang tinutukoy ko, hindi Muslim ang tinutukoy ko, kundi lahat ng klase ng religion. Maging ang Christianity man, kung walang paghahari ng Diyos is just a religion. Yes. Okay, so ulitin ko. The adherence to a set of beliefs that regulate the moral, social, and ritualistic behavior of an individual. Bigyan ko kayo ng isang example. Patayin mo lang ang Muslim, huwag mo pakainin ng baboy. Kasi, set of beliefs nila yan na nag-regulate ng kanilang moral, social, and ritualistic behavior. Pagdating sa babae, okay lang dalawa asawa sa Muslim. Ang pa nga daw eh. Bakit nga? Kasi yan yung set of beliefs nila na nag-regulate ng morality nila. Nasusunod. Maliwanag. So, hindi lang Catholic, hindi Muslim, o hindi Buddhism ang tinutukoy ko, kundi lahat ng klase ng religion. Okay, example pa. This definition would include the so-called atheist, secularist, communist, socialist, humanist, or agnostic, for they all adhere to a belief system of some kind. Ang atheist pala, ano pagkaintindi niyo sa salitang atheist? Antichrist, no? May point ka, pero hindi tumbo. Ang atheist ay hindi naniniwala na mayroong Diyos. Mga scientists, nasabi nga nila sa kanilang pag-aaral, galing daw sa unggoy ang tao, hallelujah! Huwag lang nila sabihin sa akin, porque ganito ilong ko, sasabihin nila. Sada ka seryoso eh. Papatukan ko kaya yung nagsabing galing tayo sa unggoy. Bakit? Papayag kayo? Sasabihin ng scientist, galing kayo sa unggoy? Highest form? Highest form ng unggoy. Unggoy pa rin. Parang gusto nila sabihin, ang Diyos natin, unggoy. Kasi sabi ng Genesis 1:26, and God created man in His own image and likeness. Nangangahulugan lang yan na yung wisdom ng Lord, hindi nila taglay. Pero ang point ko dyan, maging mga atheist man, religious. Bakit kasi mayroon silang set of beliefs na nag-regulate ng kanilang morality. Dahil hindi sila naniniwala na Diyos, wala silang pakialam sa Diyos. Tama? Okay. Every major problem in history can be traced to some religious foundation. Maliwanag ba yan? Okay. Isa pa? The 9/11 tragedy is related to religion. Are you aware of that? Yes. Yes? Bakit kasi may mga Muslim na nagpapakamatay, bayani sila ng kanilang religion para patayin yung Kristiyano. Walang tinuturo ang Diyos na gano'n. But because of religion, nagiging enemy yan sa kingdom ng Lord. Kaya, kung religion lang pag-uusapan, yan ang dahilan bakit nagkawatak-watak ng mga believers ngayon. So, totoo lang, di ba? Yes? Pakitulog ka lang sa mga bata. Okay, isa pa. Akala niyo ba yung London bombing, hindi religion ang dahilan doon? Nasusundan niyo ako? So, dito sa dalawang tragedy na ito, na ipapakita ko sa inyo na 90% of war of the worlds and chaos, 90% non caused by religion. Magugulat ka dito, John chapter 16 verse 1. These things I have spoken to you that you should not be made to stumble. Sa Tagalog, huwag ka nang magtataka pagdating ng panahon. Ano yung tinutukoy niya? Verse 2, they will put you out of the synagogues. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God's service. Pag hindi pa naman kayo nakarelate yan, iwan ko na lang kung saan yung isip nyo.
Klaro, klaro. So, may mga tao daw, sa pagpatay nila sa atin, ang kanilang paniniwala, paglilingkod ito sa Diyos. Kaya nga, tinuturing na bayani sa kanilang religion, yung mga nagpapakamatay eh. They think that by killing you, they are serving God. Huwag na kayo magtaka, religion yan. Yes, okay, isa pa. The very things that by its nature is supposed to provide hope and faith for life has itself created more problems throughout history than it has solved. Then, magkasuyo ng panig pa dyan sa atin. Thank you. Nasusundan nyo? Na para bagang dati, pag nagiging religious ka, nasusolve yung problema mo sa buhay, nasusolve yung confusion mo, nasusolve yung mga katanungan mo sa buhay, pero instead na ang religion makapag-solve, nag-create ito ng more problems kaysa na-solve. Nasusundan? I-explain ko yung punto ko na yan. Jesus was killed in the name of religion. Do you agree with me? Yes, He has to die for our salvation, but ang dahilan ng pagkamatay niya ay religious conflicts. Nasa bulsa. Wala, nasa bulsa sa kanan. See? Thank you. Medyo natutuyo yung muta ko. Masyado kayo seryoso. Okay, patunayan ko sa inyo that Jesus was killed in the name of religion. John chapter 12 verse 10. But the chief priest plotted to put Lazarus to death also. Verse 11. Because on account of him, many of the Jews went away and believed in Jesus. So, na-insecure sila kay Jesus, mawawala yung kanilang religion, wala nang kikitain yung kanilang religion, so pinatay nila si Jesus for their religion to exist. Kaya nga hanggang ngayon, hindi mapanood, hindi matanggap ng mga Hudyo, lalo na yung pinalabas yung Passions for Christ, na sila yung pumatay kay Jesus Christ. But this is the story, bakit nila pinatay si Jesus Christ? Ano na lang mangyayari sa religion nila kapag naging Kristiyano lahat? Nakakakatsak kayo? Okay. Religion is the result of an inherent hunger in the human spirit that man cannot define, yet must seek to satisfy. Dahil nga kasi, noong nawala sa atin ang paghahari ng Diyos, nagkaroon ng puwang, nagkaroon ng void. Hinahanap natin ito kung saan-saan. Hindi natin masumpungan, so ang ginawa natin, nagpunta tayo sa religion. Sa disappointment natin, noong nakasumpong tayo ng religion, yung void ng puso natin, andoon pa rin. Nasusundan niyo po ba ako? Patunayan ko sa inyo. Last anniversary, nagawa ko itong example. Si Nicodemus, teacher of the law, pero sabi niya, Guro, anong gagawin ko para makapasok ako sa paghahari ng Diyos? Sabi ng Lord, John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. In other words, sa kabila ng pagiging religious ni Nicodemus, hindi siya nakasumpong ng paghahari ng Diyos, hungkag ang buhay niya. Empty. Anong gusto mo? Empty o puno? Puno, siyempre. Sabi ng Lord, mapapalad ang mga nauuhaw sa kanyang katuwiran sapagkat sila'y pupunuin ng Panginoon. Medyo pangit ang translation ko, pupunuin. Englishin na lang natin. They will be satisfied. Amen. Okay. Yung hindi masabi-sabi na hunger or void ng puso, arising from a vacuum created by the loss of something man used to possess, drives him to pursue answers beyond his own realm. Na, dumating ba kayo sa puntong, ang dami mong katanungan sa buhay? Yes. Dumating ka ba sa puntong, nakakita ka ng bituin kahit araw? Nauntog ka lang siguro. Kailangan mo ng ice packs. Kasi kaya nga ito sinasabing undefinable hunger kasi hindi mo masabi, hindi mo maunawaan, pero it is there. Pag
buhay mo, tapos hindi mo nasumpungan ang paghahari ng Diyos, ewan ko kung anong satisfaction meron ka. Hanggat hindi mo nasumpungan ang paghahari ng Diyos, your life is empty. Yes? Okay. Religions attracts because they promise their adherents or their followers power to control the circumstance of their daily lives. Napapansin niyo po ba na hindi ganun kadali i-control yung circumstances ng buhay natin? Patunayan ko sa inyo. Pag Sunday, lalo na nakakapag-praise and worship ka, nakakinig ka ng Word of God, okay na okay yung relationship mo sa Lord. Okay na okay yung faith mo sa Lord. Hindi ka naboboard. Pero nung day off ka, wala kang pera para lumabas, hindi ka pwedeng lumabas kasi ang lamig, tapos naboboard ka na, sawa ka na sa Facebook, sawa ka na sa internet. Dumating yung time na, ayun, papasok na naman yung daming katanungan sa isip mo. Why? Because yung mind na walang ginagawa is the devil's playground. Nasusundan. So, kung kailan ka walang ginagawa, wala kang iniisip, wala kang trabaho, wala kang iniintindi, pero wala ka rin magawa, nagkaroon ka ng maraming katanungan. Ano ang meaning ng sad ulit? Sad. Seasonal affective disorder. Hallelujah. Nalungkot. Ang mga taong depressed dito sa bansang ito kapag winter, tumataas. Bakit? Kasi ang tawag na dyan, seasonal affective disorder. Sa Pilipinas, hindi ka stress. Bakit? Kasi sagana ka sa chismis. Ay, chat na lang, sagwa naman, chismis. Sa Pilipinas kasi napakadaling makipag-chat. Dito, hindi mo kakilala, kukwentuhan ka ng problema nila, parang ang sakit sa ulo. Hindi mo kakilala, kakwentuhan, lalo na mga matatanda, naku, sasamantalahin ka, may kwento lang nila yung problema nila. Pero sa totoo lang, yung mga next door neighbor natin, hindi natin sila kakilala, hindi natin alam pangalan nila, kaya na-stress tayo kasi trabaho lang tayo, wala tayong libangan masyado, tapos lagi nagkukulong sa bahay kasi malamig. Pag lumabas ka naman, magastos. Sa Pilipinas, parang kang nasa holiday lagi, lalo mga tao doon, wala trabaho. Hindi na nila kailangan nila maka-leave. Dito pa naman, yung annual leave natin, ginagawa nating bank or overtime. Kaya talagang kapos tayo sa oras para makapag-unwind. Nag-duty nga ako last Friday, akala ko mag-team ako, akala ko magpupunas ako ng puwet ng pasyente. Dalawa pala yung healthcare assistant, dalawa kaming RN. Nagkwentuhan kami, ang bilis ng oras. Bakit? Kasi hindi mo napapansin yung oras, kaya nakakapag-unwind ka. Lalo na kapag gumaganda yung kwentuhan nyo, hanggang kung saan-saan nakarating. Unlimited! Tama ba ako? Pero sa Pilipinas, hindi ganon. Or dito, hindi ganon. Napaka-stressful yung buhay natin. Kaya kailangan natin i-control yung circumstances. Nasusundan. Pero religion doesn't enable you to control your circumstances. It is by seeking the kingdom of God. Okay, isa pa? Lahat ng religion ay pare-parehos lang. Naalala ko tuloy yung isang inchik, tinuruang panalangin ng mag-rosary. Sa rosary, may 5 Ama Namin, may 50 Hail Mary, may 50 Holy Mary. Napapansin ng inchik, pare-pareho lang naman. Ang bilis na natapos. Tinanong siya bakit ang bilis natapos. Kasi sabi niya, pali-paliho lang, pali-paliho lang, pali-paliho lang. Lawag pa dito lang inchik na talaga. Okay. Ang lahat ng religions are the same because they all attempt to answer the questions of power and meaning. Okay? Sabi nila, halik kayo dito sa katotohanan. Sa dating daan ay. They all promise power to control life and circumstances and to explain life and death. Tama ba? Yan ang promises ng religion. Isa pa, they all claim to have the truth. Hallelujah. Walang religion na nagsasabi sila yung mali. Lahat na ng religion mali, sila lang ang tama. Hallelujah. Nasusunod niyo po ba ako?
Patunayan ko sa inyo. Sabi ng mga born again, ang mga Catholic daw, hindi ligtas. Sabi ng mga Catholic, pag lumabas ka sa Catholic, hindi ka naligtas. Sabi ng mga Iglesia ni Cristo, sila lang ang maliligtas. Bakit kasi? They all claim to be the truth. Nasusundan? Okay? They all claim superiority over each other. Hallelujah. Sabi ng Catholic, sila yung true church kasi nasa kanila si Peter, nasa kanila yung libingan ni Peter. Sabi ng born again, sila yung true church kasi na full gospel sila, wala silang tradisyon. Pero ang point ko dyan, all religions claim superiority over each other. Hindi na tayo lalayo sa born again, sa full gospel churches, sa Pentecostal churches. Sabi nila, ay, dito ka na sa amin kasi marami. Yung God Most High ko, konti lang. Sa Catholic na kayo magsimba kasi marami. Yung born again ko, konti lang. Sabi naman ng Baptist, dito kayo sa amin kasi ang ganda ng church namin. Baka sabihin, Iglesia ni Cristo, pangit yung church nila. Ang point ko doon, lahat ng religions, they all claim superiority over each other. May religion ba nagsabi, kami yung pinakakonte? No way! Ang kanilang pinangangalandakan, sila yung pinakamarami, sila yung superior, sila yung matatag, sila yung matibay. Samantala, sabi ng Biblia, ang nagpapakumbaba, ang tataas, ibababa. Mayroon bang natututo? Karamihan nangangaral ng salita ng Diyos, hindi natutunan yan. Tama ba ako? Amen. Isa pa? They all demand adherence to their particular belief system while ignoring the others. Ang religion daw, stricto sila sa ibang bagay, pero maluwag sa ibang bagay. Gets ba? Bigyan ko kayo ng clue. Sorry na lang, Ang Catholic Church, very good when it comes to marriage. Yes? Very good ang Catholic when it comes to marriage. Napakahigpit pa sila. Mas mahigpit pa sila kay Jesus Christ. Bakit kasi? Sa Matthew chapter 19 verse 9, pwedeng maghiwalay ang isang tao at mag-asawa at hindi nangangalunya for one reason only. Marital unfaithfulness. Patunayan ko sa inyo. Basahin ko sa inyo. Para sabihin mo, ano naman itong doktrina ni Pastor? Sabi na, ang doktrina nitong God Most High. Ang dami-daming doktrina eh. Matthew chapter 19 verse 9, I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery. So kung ang isang babae o lalaki ay may extracurricular activities, naghiwalay sila dahil doon, nasusundan niyo po ba ako? Kung naghiwalay sila dahil doon, halimbawa si Mister ang makulit ang kamay, huwag na natin pag-usapan kung ano pang ibang makulit, kamay na lang muna. Si Mister ang may extracurricular activities, nagkahiwalay sila, nag-asawa si babae, may sabit, wala. Wala. Pero sa Catholic, hindi po pwedeng ganyan. Napaka-strict sa Catholic, pero marami naman sa Catholic maluwag sa ibang bagay. Religion eh. Babae. Babae na naman. Wala lagi ba sa babae? Muslim. Napakahigpit nila sa hindi pagkain ng baboy, pero kumakain naman sila ng tao. Ay, tao? Kumakain naman na. Higpit sila sa pagkain. Ito pa. Mga Seventh-day Adventist, hindi kumakain ng isdang walang kaliskis, hindi kumakain ng hindi ngumunguya, kasi bawal sa Old Testament yan. Mahigpit na sila sa pagkain, pero ang dami na magbatas na sinusuway. Nasusunod? Okay, hindi na ako magtatagal. Kukulangin ako sa oras. John chapter 18 verse 31. Ito, pakita ko sa inyo isang example na mahigpit, stricto sa isang area, pero sa ibang bagay, maluwag. Then Pilate said to them, you take him and judge him according to your law. Therefore, the Jews said to him, it is not lawful for us to put anyone to death. Nasusundan niyo ang punto ko. Sabi ng mga Hudyo, hindi naaayon sa batas namin
ng tao. Pero anong ginawa nila kay Jesus Christ? Hindi nila pinatay. Gusto nila si Pilate ang maghusga at pumatay. Pero pareho din yan, di ba? Nakukuha niyo punto ko? Okay. 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness but denying its power. Ang mga religious, mayroong form. Mayroong kaanyuan, mayroong pagkakilanlan, mayroong identity, mayroong kang makita na pagiging godly. Siguro nagsisimba, religyoso, but they are denying the power of God. Anong saysay ng pagka-religyoso mo? Pero yung kapangyarihan ng Diyos, hindi mo siya inaalaw na kumilos sa buhay mo. Na para baka, Lord, bibigyan mo ako ng hinihingi ko ito. Halimbawa na lang, Lord, ibigay mo sa akin yung hinihingi kong trabaho. Sabi ng Lord, anak, ibigay mo sa akin yung hinihingi kong bawal sa'yo. Bibigay ba natin sa Kanya? Bibigyan kayo ng example. Chinese na naman. Ewan ko kung nakwento ko na ata sa inyo na Chinese, tinuruan ng panalangin Ama namin. E di, sabat naman yung Chinese sa panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para lang sa langit. Pagdating sa bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, ang laki ng ngiti ng Chinese. Okay, ito, Diyos mo, bigay pagkain, alaw-alaw. Sabi Chinese, hindi na ako bili lugaw. Lalo pa ganito, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami, ang kasalanan, utang. Kaya nga sa English translation, forgive us our debts. Bigay pagkain sa alaw-alaw, patawad pa utang, aking utang, okay talaga ito Diyos mo, dito na ako sa Diyos mo. Laki ng ngiti niya, abot ng tenga. Pagdating sa karugtong, kagaya, kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Hindi pwede yan. Bigay pagkain alaw-alaw, okay yun. Patawad akin utang, okay yun. Pero utang sa akin, hindi pwede yun. Nakukuha niyo ang punto ko. Okay. They are all motivated by contention and usually thrive in an isolated culture that exclude other segments of humanity. Kailangan ko pa bang i-explain yan? Para baga, ang motivation ng mga religious na mga tao ay andun yung hatred, andun yung away na para bagang subukan mo pakialaman yung doktrina nila. Meron nga akong alam na religion or mga simbahan huwag mong debatehin yung mga ministro nila, mga black belter yan. Pag hindi mo sila natalo sa debate, karate ang labas yan. Sa totoo lang, hindi mo nagbibiro. Okay, in fact, all religions seem to glory in the spirit of segregation and separation. Para bagang feel nila, nababantog sila kapag umaangat sila, kapag napahiwalay sila, kapag sumisikat sila. Kasi ganyan ang religion. Dahil kulang ako sa oras, instead of achieving unity, religion is the great divider of mankind. Panalangin ni Jesus bago siya mamatay, John chapter 17 verses 21 up to 24, Father, I pray that they may be one as you and I are one. Prayer ni Jesus yan na tayo ang tutugon. Bakit niya pinag-pray na magkaisa ang mga believers? Kasi nakikita niya, hindi nagkakaisa. Sa Pilipinas na nga lang, naku, dami-dami na religion sa Pilipinas. Amen ba? Mayroong Catholic, mayroong full gospel, born again, Pentecostal, Baptist. Sa Baptist na lang, may dalawang klase pa. Mayroong conservative, mayroong Pentecostal. Ang conservative, ayaw nila yung nagpipraise, ayaw nila ipapalakpak, mga solemn lang. Baptist na lang yun. Born again, ang daming conflict sa born again. Kasi may conflict sa doktrina. Ito na nga lang, bigyan ko kayo magandang example. Ang isang main argument ng Catholic at saka born again, kung si Mary daw ay may iba pang anak, maliban kay Jesus, ano naman kung may ibang anak? Nagbago ka ba nung malaman mo walang anak si Mary? Pinag-aawayan pa nila hanggang ngayon kung si Mary ay virgin o hindi.
doon pa yung hymen. Di ba? So, sa pamagitan ng religion, lalo lang nagkawatak-watak, lalo lang nagkahati-hati yung mga believers. Samantalang sabi ng Ephesians chapter 4 verse 3 and up to 6, there is only one faith, there is only one God, there is only one salvation, there is only one baptism. Dapat magkaisa tayo kasi iisang Diyos ang tinatawagan. Nagkaisa ba mga believers? No way! Sa loob na nga lang ng local church, may grupo ni Vilma, may grupo ni Sharon, may grupo ni Batman, may grupo ni Robin. Salamat na lang sa God mo sa'yo. Wala akong nakikita ganyan dito kasi pag nagkahati-hati na dito, pangbabatukan ko yung mga nag-aaway-away dito. Bakit? Kukunti na lang tayo, nag-aaway-away pa tayo. Sa'yo na lang yung pinag-preach natin na magkaisa. Hebrews chapter 12 verse 14, pursue peace and godliness or holiness, without which no one will see the Lord. Pursue peace with all men. Kaya nga, kapag wala ka ng peace sa katabi mo, tapos yung katabi mo, laging umaattend ng church, ang una mong isipin mo, hindi na nga ako maka-attend, nasisira lang ang loob ko pag nakita ko yung katabi ko. Uulitin ko, Hebrews chapter 12, verse 14, pursue peace among all men and holiness, without which no one will see the Lord. Okay? Religion hinders us from seeking the kingdom. In what way? Sabi dito sa ating binasa, but would to you, scribes and Pharisees, you hypocrites? Why? Ang scribes and Pharisees, these are the teachers of the law or the teachers of religion. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Hinarangan nyo, hindi kayo pumasok sa paghahari ng Diyos, hinarangan nyo pa yung gustong pumasok. Tama ba ako? Explain ko yan. They should be the ones leading the people to God's kingdom. Instead, they teach religion so people become religious but not righteous. Na, hindi naman ako ganun kabait, hindi rin ako ganun kaluko noong bago ako nakakilala sa Lord. Araw-araw kami nagro-rosaryo dati. Tuwing umaga, nagro-rosaryo kami. Tuwing linggo, nagsisimba kami. Huwag ka. Nasa simbahan ako, may dala akong Batangas. May dala akong kutsilyo. Bakit kasi? Yung sumuntok sa utol ko sa fraternity, kababayan ko, nakapangako ako sa utol ko sa fraternity, Tol, pangako ko sa iyo yung sumuntok sa iyo, tatamaan sa akin yun. Hindi ko alam, kababayan ko pala. Nagkaharap kaming dalawa, kaya wala akong kumpiyansa. Nagsisimba ako, may dala akong kutsilyo. Turuin ako ng varsity ng basketball, ang tangkad. Tinuturo niya ako. Hinawakan ko daliri niya. Isip ko, may kutsilyo dito. Tingnan ko lang kung hindi ka mamutla ngayon. Gusto ko lang sabihin doon, hindi ako binago doon, kundi maliban na lang kung dumating ang paghahari ng Diyos sa akin. Wala akong tinutukoy na religion. Sad to say lang, na hindi ko dinadjudge ang Catholic. Galing ako dyan, Catholic faith defender ako. Hindi ko sinasabing, ang mga Catholic hindi ligtas. Kawawa naman pala ako, hindi pala ako maligtas kung hindi ako Pero ang pagbabago nasa pagiging born again. Hindi sa pagpalit ng church. Sa totoo lang, pag sabihin nyo, ay, wala din naman pagkakaiba yung God Most High, wala din naman pagkakaiba ang born again. Hindi porket nagpalit ka ng church na pinupuntahan, nagbago ng buhay mo. Nasa sayo yan. Okay? Sabi ng Lord sa mga scribes and Pharisees, you shut up the kingdom of heaven against men. Sa paanong paraan? They are false teachers, prophets, or false pastors. Matthew chapter 15 verse 8, paano nila naisara ang kingdom ng Diyos sa kanila? These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Pero nyo? Magaling daw ang mga scribes and Pharisees, they honor the Lord with their mouth, but their heart is far away from the Lord. Amen ba? Patunayan ko sa inyo. Napakadaling kumanta na, sorry na lang nakikita niyo ba ang kaibahan kapag yung kinakanta mo ay bukan sa puso mo at saka galing sa libro? Nakikita niyo ang kaibahan? Na, ang mga
awitin na ito, mga worship songs na ito, ay awit natin patungo sa Lord. Love songs natin ito sa Kanya. Masusundan. Dati naman kasi kumakanta tayo, hindi natin naintindihan eh. Pero ngayon, hanggang maaari, yung bukal sa puso natin, hindi man tayo yung writer ng songs na yun, inaagap natin yun at sinasambit sa Lord. Bigyan ko lang kanya isang example. Okay ba sa inyo, lampas tayo ng konti? Sabi ng, nakwento ko na ito sa inyo eh, sabi ng isang binatang lalaki, Bisaya, Day, sagutin mo lang ako, susungkitin ko lahat ng bituin sa langit para sa'yo. Hallelujah. Eh mga lalaki naman galing mambula. Ay, kasama pala ako doon. Sabi ni Inday, maniwala naman ako sa'yo, sungkitin mo lahat ng bituin sa langit para sa akin. Malunggay nga sangkitin mo, hindi mo masungkit-sungkit. In other words, ganyan din tayo. Ang daming mga masasarap na kanta, binibigkas natin sa Lord, pero hindi naman talaga natin ginagawa. Amen? Ito napakalumang kanta by Steve Cuban. Sabi niya, I praise you with all of my heart. I praise you with all of my strength. I praise you with all of my strength. Malapit natin mamatay. All of my strength. Halos hindi nakataas ng kamay. Kasi nga, nabibigkas pero hindi nagagawa. So sabi ng Lord, ganyan ang tinatukoy niya dyan. Maliban pa, sabi ng Matthew 15 verse 9, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Ang itinuturo, tradisyon, yung kautusan ng tao, pero yung kautusan ng Diyos, hindi tinuturo. Unang patunay ko sa inyo, sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in a way he should go so that when he grows old, he will not depart from it. Yung bata na hindi pa makapagsalita, ang unang itinuturo ng tatay na, anong problema? Tama ba ako? Train up a child. Ibig sabihin, turuan mo siya ng salita ng Diyos para pag lumaki siya, kahit dalhin mo siya sa London, dalhin mo sa States, liberated ng mga tao sa States o sa London, dahil may takot siya sa Diyos, nakapakinig siya ng salita ng Diyos, hindi niya gagawin yun. Amen. Ay paano nga naman i-train yung bata para magiging Kristiyano kung yung tatay at nanay hindi naman Kristiyano? Ilan ba makina ng train? Sige nga. Oh. Hindi ko alam kung ilan, pero isa lang ang ano bang tawag nung, isang car lang ang mayroong makina. Kasi ang alam ko, barko, 4 ang makina, o mayroong motor na 2 ang piston, or 4 ang piston. Sa train, hindi ko alam ilang makina. Pero ibig ko sabihin, iisang car lang ang may makina. Hindi na kailangan na lahat ng karugtong ng train may makina din. Pero lahat gumagana. Kasi hila-hila. Ganun din, kung ang mga magulang na Kristiyano, tinitrain nila ang mga bata, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa, yung mga bata, susunod lang kasi nag-train. Does it make sense ba? Pero nag-train ba? Yung tatay nga, hindi na-train. Sabihin pa, yung mga anak ang naunang naging Kristiyano, sabihin nila, ay nako, mahirap mag-alaga ng mga matatanda o mga magulang. Ang hirap daw sumunod ng magulang sa anak. Oo nga naman. Parents are not meant to follow their children. Pero kung nagkataon, ang unang naging Kristiyano ay bata, no choice sila. Kaya ang point ko lang dyan is, kapag ang tinuturo yung batas ng tao, kautusan ng tao, tinuturo instead na salita ng Diyos, kaya niya sinasabi na, you shut up the kingdom of God to men. Okay, isa pa, tradition na being preached instead of God's word. Naintindihan niyo ba ibig sabihin ng tradisyon? Mabuti pa kayo, naintindihan niyo, ako hindi. Ano ibig sabihin ng tradisyon? Ha? Kinaugalian? Ha? Ano? Rituals, okay? Makes sense? Ang tradisyon, ito yung mga katuruang na isalin
from generation to generation, especially orally without a strong foundation. Yung mga sabi-sabi ba na bigyan ko kayo ng magandang tradisyon, sorry na lang, kahapon merong nagpasama sa akin na ano siya dito, yung license niya dito, learner, student. So, nagpasama siya kasi more than 3 years na yung UK license ko. Nagpasama siya para turuan ko siya. Catholic siya, sorry na lang, may rosary siya doon sa salamin. Para safe daw baga ang biyahe, ihipo-hipo siya sa rosary. Tanungin mo kung bakit? Walang maisagot. Bakit? Kasi tradition lang eh. Mga katuruan na walang matibay na pundasyon, pero naipasa from generation to generation. Ang nangyari sa atin, ang dami nating tradisyon instead na matutunan yung Word of God. Na dati nga, nung maliit ako, sabi ng mama ko, pag Biyernes Santo, patay yung Diyos. Huwag kang lalabas-labas kasi maraming aksidente. Bakit maraming aksidente? Kasi Biyernes Santo, patay daw ang Diyos. Hallelujah! Parang bagang taon-taon na mamatay yung Diyos. Bawal maligo kasi Biyernes Santo. Ano bang kaugnayan ng Biyernes Santo kapag maligo ka? So nakikita niya pag sinasabi kong tradisyon. Okay, isa pa. They would rather die without being saved as long as they can keep their religion. Tama? Okay? Devotions and even worshiping our idols are promoted in religion. Yes? Okay, isa pa. Lots of studies in theology, mayroon ng Mariology, mayroon ng catechism, and others, but none of the kingdom of God. Tama ba? Ang dami-dami natin natutunan ng katuruan or mga tradition or catechism, theology, pero pagdating sa kingdom ng Lord, wala tayong natutunan. Sige nga, tanungin ko kayo, what is the kingdom of God? Limot na. Okay, personal, kingdom of heaven, corporate. Darating ako din mamaya. For you neither go in yourselves, and they forbid those who wanted to. Kasi hindi sila pumasok because they stick on their religion or beliefs, denying the kingdom of God. Hindi ako manid sa reaksyon ng presyo na sabi mo ka na sa dos na pastor, tapusin mo na. The reason they reject Jesus as the Messiah was religion. His teachings were contrary to the religion. Bigyan ko kayo ng example, Noong si Jesus ay sumakay, ito yung practice sa Catholic na Palm Sunday, kasi nga sumakay siya sa asno at yung mga tao nagtatapon ng dahon. Sabi ng high priest, pwede ba patahimikin mo yung mga followers mo? Sabi ni Jesus, kung mananahimik ang mga yan, kung titigil sa pagpupuri ang mga yan, bato ang magpupuri sa akin. Nasusundan niyo ako? Kaya sabi ng high priest, patahimikin mo yung followers mo kasi ang iingay nila, kasi nagpipray sila 3:00 ng hapon yon. Anong pinagpipray nila? Na dumating na ang Messiah. Kaharap nila. Hindi nila nakikilala because they are bound on their religion and Christ's teachings was against their religion. Yung pinagpipray nila, hindi nila tinanggap. Yung pinagpipray nila, pinapapatay nila because of religion. Parang sinabi niyo talaga, tapusin mo na, Pastor. Last, kunting minuto na lang. Psalm chapter 78, verse 60, so that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent he had placed among men. Pinabayaan niya ang tabernacle ng Shiloh kasi andoon ang mga rituals. Okay, tingnan natin ang verse 68. But choose the tribe of Judah, but Mount of Zion, which he loved. Verse 69, and he built his sanctuary like the heights, like the earth which he had established forever. Verse 70, he also chose David, his servant, and took him from the sheepfolds. So, iniwan ng Lord ang glory doon sa mga rituals, doon sa religion, at pinili niya si David kasi si David may personal and close relationship sa Lord. Okay? Religion could be their gods. It could be true. Okay? Nor do you allow those who are entering to go in. In what way? Si Paul, pinersecute niya ang mga believers ni Jesus because of his zeal to his religion. Nasusundan niyo ang punto ko. Kaya lang naman niya pinapatay si Stephen kasi dahil sa religion niya, ayaw niya na
2 Samuel chapter 6 verse 20, then David returned to bless his household, and Michal, the daughter of Saul, came out to meet David and said, how glorious was the king of Israel today, and uncovering himself today in the eyes of the maids of his servants, as one of the base fellows shamelessly uncovers himself. Verse 21, so David said to Michal, it was before the Lord who chose me instead of your father and all his house to appoint me ruler over the people of the Lord, over Israel. Therefore, I will play music before the Lord. Verse 22, and I will be even more shortcut. Verse 23, therefore, Michal, the daughter of Saul, had no children to the day of her death. Hindi na nagkaanak si Michal. Kung sabihin mo, ayaw ko na nga na anak, pastor. Wala problema yun. Pero si Michal, hindi siya nagkaanak kasi si David na nag-worship, ayaw na niyang makiisa kay David. Pinagsabihan pa niya. Pinersecute niya pa. So, yung mga taong hindi marunong mag-worship, mag-praise and worship sa Lord, maging baog. Nasusundan? Okay. Ano yung isa? They travel land and sea to win one pursuit, and when he is won, they make him twice evil as they are. You make him twice as much a son of hell as yourself. You blind guides. Kailan naman nila, hindi natin nasumpungan ang pagkahari ng Diyos noon kasi yung mga nagtuturo sa atin, blind guides. Patunayan ko sa inyo, na madalas ko na ito mabanggit. Matthew chapter 10 verse 7, go and preach, the kingdom of God is near. Luke chapter 10 verse 9, preach, tell the people that the kingdom of God is near. Anong pinagpipreach ng mga tao sa simbahan? Kingdom of God ba? Ito, pakita ko sa inyo. Acts chapter 28, verse 30 and 31. Sa buong 2 taon, walang ibang pinipreach si Paul. Nandiyan pa kayo? Huwag kayo mag-alala. Tatapusin ko na kayo. Baka pag hindi ko tinapos, maubos na bago ako matapos. Maubos na yung tao. Hindi na ako lalayo. Matatapos na. Acts chapter 28, verse 30. For the 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Sa buong 2 taon, ang ginagawa ni Paul, nagpipreach the kingdom of God. Ang maririnig natin ngayon, halik kayo, umatin kayo sa gawain at pagpapalain kayo, siksik-liglig umaapaw at ma-answered prayer kayo. Halik kayo para yayaman kayo. Yan ang lagi natin naririnig. Prosperity, forgiveness, pero yung kingdom of God, hindi natin naririnig. Okay. Matthew chapter 15 verse 14, let them alone, they are blind leaders of the blind, and if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Bulag, inakay yung bulag, pareho sila malalaglag. Matthew 6:22, the lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. Verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? So akala mo yung religion liwanag, yun naman pala kadiliman, grabe yung kadiliman na yan. Last, dahil wala na akong oras, the kingdom of God, the governing influence of a king over his territory, impacting it with his personal will, purpose, and intent, producing a culture, values, morals, and lifestyle that reflects the king's desires and nature for his citizens. In short, kapag ikaw ay pinagharian ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Biro nyo, hindi nyo masagot? Ha? Ang government of the kingdom of God kasi is the government of God or His administration in our lives. In other words, the more we stick to the kingdom of God, we become like Christ. Pero sa totoo lang, the more kang umaattend ng church, the more kang kagaya ni Kristo. Huh? Isa lang tao dito. Challenge. Or Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son.
Ang panawagan ng Diyos sa atin, hindi lang para maligtas, kundi maging kagaya ng kanyang bugtong na anak. Kaya sabi nga nila, mag-asawa kayo? Kaya pala kasi magkapareho kayo ng mukha. Sa itinagalo ng pagsasama, parang nagkapalit ng mukha o magkapareho ang mukha. Wala si Joy dito. Kawawa naman yung aso daw. Kasi si Sister Rika daw, sabi niya, lagi niya kasama yung aso, halos magkapalit na sila daw ng mukha. Sagot naman ni Joy, kawawa naman yung aso. Challenge! Who is regulating your life? Your religious beliefs or God Himself? Iyan ba ay isang katotohanan or dahil lang sa topic na ito? Siguro pag Sunday, ang nagro-rule sa life mo, si Lord. Pag Lunes, sinong nagro-rule? Baka FB. Are you religious or righteous? Right standing with God. Ang pagiging righteous ay right standing with God. Religious ka ba o righteous? Okay, isa pang challenge. Are you reflecting the King in your life? Na noong si Jacob nga ay bumalik kay Esau, sabi niya, makita ko lang ang mukha mo, parang nakita ko na rin ang Diyos sa piling mo. Para bagang, noong makita ka ng kapitbahay mo, hulog ka ng langit, ay wag na lang yung hulog ng langit, sugo ka ng langit, mukha kang anghel, kaysa naman mukha kang demonyo, hindi maganda yon. So dapat kapag pinagkarian tayo ng Diyos, nagre-reflect sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Kaya nga, ang term na replika kasi nagsisimbolo ka, nag-reflect ka sa isang original. Amen. Conclusion? Matthew 24:13, but woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut up the kingdom of heaven against men, for you neither go in yourselves, nor do you allow those who are entering to go in. Bago ako magbanggit ng isang verse conclusion, confirm ko lang medyo mayroon akong struggle sa pag-preach. Gusto kong gayahin si Ed Lapis na 45 minutes lang. Okay lang ba sa inyo yung mga more or less ata, naka 1 hour, 10 minutes ako. Dapat 1 hour lang. Okay lang sa inyo yung ganun kahaba. Baka naman, ang struggle yun, ay hindi na ako atin sa God Mosaic, kasi tagal-tagal mag-preach ng Pastor Noel. Tinatarget ko yung 1 hour, kaso lang, hindi natatapos yung preparation ko na, para naman maintindihan natin yung kabuuan ba. Last, James 1:27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Amen ba? Yes. Siguro naman sa ating mahaba, sabihin ko ng mahabang pag-aaral na yan, meron kayo natutunan. Hindi ako nang aatake ng doctrines ng mga religion, kundi pinag-aralan lang natin na makita natin ang kaibahan ng religion at saka paghahari ng Diyos. Inagayahan ko kayo tumayo. Lagay po natin ating sarili sa presensya ng Lord. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa iyong mga salitang pahatid sa amin na aminado kami, Lord, matagal na panahon, naging masyado kaming religious, pero kung tutuusin, hindi ka naman talaga namin sinusunod sa aming buhay. Madalas ang nasusunod sa aming buhay, Panginoon, ang sarili namin. Kaya nga, ito ang challenge mo sa amin. At kapag nais namin sumunod sa iyo, limutin namin ang aming sarili kasi napakasarili po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Madalas, hindi ka namin iniintindi, madalas ini-ignore ka namin, Panginoon, na kung paano kailangan mabuhay ang isang tao sa pamamagitan ng pagkain. Ganon din po ang aming spiritual na pamumuhay. Sabi mo, Lord, a man does not live by bread alone, but on every word that proceeds from your mouth. Pero sa totoo lang, Lord, hindi kami ganon kauhaw, hindi kami laging gutom sa iyong salita. Minsan, kung kailan kami nasa church, lumampas lang ang service, medyo may struggle pa, hindi man lahat sa amin, pero may mga pagkakataon na parang naboboard kami, Lord. So Lord, patawad po sa aming pagiging religyoso.
Dalangin namin na sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus, linisin niyo po ang bawat isa sa amin nang sa ganon, magiging righteous kami, maging in right standing kami sa iyong harapan, Panginoon. Na masabi man ng tao, napakasama namin, napakagrabe ang aming kasalanan sa iyong harapan, Panginoon, nilinis mo na kami, and that forgiveness is once and for all. All we need to do is to repent, and the kingdom of heaven is at hand. So Lord, ayaw namin, pinasalamatan namin na hindi namin kailangan mamatay para makaranas ng paghahari ng kalamitan, kundi pinasalamatan namin, Lord, na sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sabi niya, He is the way, the truth, and the life. No one could come to the Father except by Him. Sa pamagitan niya, Lord, ang kingdom of heaven is at hand. Ipalasap mo sa amin ang isang buhay, Panginoon, na parang nasa halamanan ng Eden, nasa isang buhay na nasa paraiso. Hindi man nawala ang problema, pero may kagaanan. Hindi man naalis ang mga confusion, mga katanungan sa buhay, pero may kapayapaan. Hindi naalis ang utang, pero nagbibigay ka ng mga provision mo sa aming buhay, O Lord God. Hindi naalis ang karamdaman, pero dalangin namin, Lord, Ikaw ang magbigay sa amin ng kagalingan, Panginoon. Sabi mo nga, Lord, naparito ang diablo para manira, mangwasak, pumatay, pero naparito ka para kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. So Lord, dalangin po namin, anuman po yung mga kahilingan ng bawat isa sa amin, ipagkaloob mo nawa sa amin, ayon sa iyong pangako, that if we seek first your kingdom and your righteousness, all the things that we need will be added unto us. And in John chapter 15, verse 8, if we abide on your word, we can ask whatever we want, not just our needs, but whatever we want, Lord, it will be granted unto us. So Lord, pinag-pray namin sa mga naghihingi ng trabaho, pagkaloob mo sa kanilang trabaho kailangan nila, Panginoon. Sa naghihingi ng kagalingan, hindi man sa kanilang sariling buhay mismo, kundi sa kanilang mga mahal sa buhay, mga taong malapit sa kanilang puso, mga taong may karamdaman sa kanser, nasa hospital, o kanilang mga nanay, Panginoon. We pray for their healing, O God, by the blood of Jesus. Dahil sabi mo, Lord, humingi ka at ikaw ay bibigyan, maghanap ka at ikay makakasumpong, kumato ka at ikay bubuksan. So sa iyo po namin, hinahanap ang aming pangangailangan, Panginoon, at ang iyong paghahari. Dahil kapag inuna namin ang iyong paghahari, ang mga bagay na aming kinakailangan ay idadagdag mo sa amin. Yes, salamat, Lord, sa iyong salita, nalalaman namin ang katotohanan at katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, Lord, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat.